Good morning everyone! Nandito naman tayo sa ating vlog na Money Tips for Everyone na kung saan ay mag-share ako ng mga money tips kung paano natin i-handle ang ating pera at paano mag-grow ang ating hard-earned money. So, for today's discussion, pag-usapan natin ang basic ng stock market. And ito yung million-dollar question natin for today. Lahat pa talaga ay pwede mag-invest sa stock market? So, malalaman natin yan. So, meron tayong mga bagay na kailangan mo na i-consider bago tayo mag-invest sa stock market. First is, we need to determine yung goal natin, bakit tayo mag-invest. Second, ano yung investment horizon natin. Third, ano naman yung risk appetite natin. So, bakit importante na malaman muna natin ano yung goal natin, bakit tayo mag-invest. Investing in the stock market is may kaakibat na risk. Sabi nga natin, there's no such investment na walang risk. So itong stock market is masasabi natin medyo high risk investment siya. Kumbaga, hindi siya straight road going to success. So medyo rough road yung dadaanan natin dito along the way. So, since rough road, it will be very challenging. At kapag na-experience natin yung challenging time is babalik at babalik tayo sa ating deep why or sa ating goal. Bakit tayo nag-invest in the first place? Para hindi tayo easily mag-give up. So, ano ba yung common goals? Yung iba, for educational fund, yung anak nila, kaya sila nag-invest. Iba naman, para sa kanilang dream car, dream house, dream travel, or dream lifestyle. Then, karamihan naman is for comfortable retirement. Yan. So, depende po yan sa ano po yung goal nyo. Bakit po kayo mag-i-invest in the first place? Next question na kailangan natin masagot, what is your investment horizon? It can be 1 to 5 years. Yung investing years ko na hindi ko gagalawin yung pera ko. Pwede naman 5 to 10 years. Or more than 10 years. So, paano po natin malalaman kung ano po yung investment horizon natin? So, pwede po tayong bumalik dun sa first question po natin, yung goals po natin. Example, if you want education fund, so it can be 1 to 5 years or 5 to 10 years. Depende na po sa current age po ng anak nyo. Then, ilang taon pa po ang hihintayin bago siya mag-college. Pwede naman sa medium to long-term goals, let's say, dream car, 5 years pag-iipunan. So, pwede siyang 1 to 5 years. Then, yung dream house, 10 years pag-iipunan. So, pwede siya 5 to 10 years. Then, obviously, for comfortable retirement, so it will take us more than 10 years. Next na kailangan natin malaman is, ano po ba yung risk appetite natin? Or risk tolerance na tinatawag. So, para malaman po natin yan, meron tayong 2 questions na kailangan masagot. First question is, what will you do if you see your investment losing money in a year? A. Withdraw all your investment. B. Switch to a less risky investment. C. Hold on to your investments. D. You will invest more. So, para sagutin po ito, so, depende po ulit tayo sa goals and investment horizon po natin. Let's say, kung ang investment horizon po natin is less than 5 years, months lang, most likely, kung nakita natin nalulugi tayo, is either withdrawin na natin pera natin para hindi na maglugi ng mas malaki or ililipat natin siya sa mas less risky na investment. Pero kung ang investment horizon naman natin ay 5 or 10 years or more, most likely, it doesn't matter yung performance ng market for a month or for 1 year only. Kasi more than 10 years naman tayo. So, most likely, ang sagot natin ay either hold on to your investment or D, you will invest more. For second question, what is your preferred portfolio? Sabi nga natin, lahat ng investment ay merong active na risk. Similar here in the stock market. So, ano ba yung preferred portfolio nyo? Gain of 4%, pero pwede rin mag-loss ng 4%. B, gain ng 6%,
or pwede rin mag-loss ng 6%. C, gain ng 10% or pwede rin mag-loss ng 10%. Or D, gain ng 20% or more, pwede rin naman mag-lose ng 20% or more. So, depende po sa risk appetite nyo, yung kaya nyo i-tolerate. Yung tipong kahit malugi po kayo, kaya nyo po matulog ng mahimbing sa gabi. Okay? Kung wala po dyan yung sagot nyo, hindi nyo afford magkaroon ng loss. So, ang masasabi ko lang, in my opinion, is hindi para sa inyo ang stock market. Maybe you can invest in a time deposits na medyo secure po yung pera natin. Okay? So, additional tips. So, before we invest in the stock market, first is don't ever invest money that you only borrow. For example, ako, nanghiram ako sa kaibigan ko ng 100,000, in-invest ko sa stock market, no? Pero kailangan ko siyang bayaran within the year. Yung deal namin. Then, after 1 year, yan. Kumari, nagkaroon ng pandemic gaya nito. Yan. So, nalugi yung investment mo, yung portfolio mo ay nag-loss ng 50%. Since kailangan mo ng bayaran yung kaibigan mong pinagkautangan mo at pinapressure ka na niya, so wala kang choice kundi withdrawin. Okay? Yung pera mo, kahit lugi siya. Okay? So, that's the only time na matatalo ka sa stock market. Second, similar with your scenario, don't ever invest your emergency fund. Kasi nga, let's say, nandiyan na yung emergency, kailangan mo na ng pera, so wala kang choice kundi withdrawin yung money mo na invest sa stock market at a loss. Kahit lugi ka pa. So wala kang choice. Okay? Then, tip number 3, only put excess money that you will not need for long term or at least 10 years. Okay? So, most likely, magkakaroon ka ng peace of mind kasi regardless kung anong mangyari sa market, mag-up and down man yan within months or years. Okay? So, it will not bother you kasi long-term investor ka po. Yun po yung kagandahan po niya. Then, tip number 4 is invest as much as you can. Why? Because for me, investing in the stock market is a volume game. Okay? The more money you put is the more money you can earn, you can grow. Okay? So, mag-example na lang po tayo. So, ano pong mas preferred nyo? Kumita ng 100% ng 100,000 or kumita ng 10% ng 10 million? Nakapili na po ba kayo? Okay. 100% ng 100,000 is 100,000. And 10% ng 10 million is 1 million. So, ano po mas malaki? Di ba? 1 million. So, yun po yung logic. Invest as much as you can. The more, the greater earnings. Okay. So, what is the stock market? So, kanina pa natin siya pinag-usapan. So, it is a place where publicly listed company issue and offer shares of stock to the investor. Okay? So, ito yung mga public listed company, let's say dito sa Pilipinas, like SM, Ayala, San Miguel, Jollibee, na kung saan nag-i-issue sila ng shares sa mga investor gaya natin. Then, in return, so pwede tayong bumili ng shares of stock. Basta nakabili tayo is makukonsider na po tayong shareholder ng isang company. Okay? So, dito po sa Pilipinas, yung mga bigating company po na alam natin is publicly listed po sila sa Philippine Stock Exchange. At ang basehan po ng performance ng Philippine Stock Exchange ay yung PSEI. Okay? Saan binubuo po ito ng 30 blue chips company. Gaya po na nabanggit ko kanina si Jollibee, si Meralco, si Ayala. Okay? So, titingnan po natin yung historical chart ng PSEI, mapapansin po natin na para siyang wave. Di ba po parang wave? So, meron siyang high points and low points. Okay? So, for example, nag-invest ka po noong 1997 sa PSEI. Then, after almost 10 years, noong 2008 or 2009, nagkaroon po ng global financial crisis. Sa tingin niyo po ba, withdrawin niyo na yung pera mo at that time? Okay? So, I don't think so. No? Medyo lugi po tayo pag ginawa po natin yan. Mas bumaba pa po yung kinita natin. Okay?
Pero nung 2018, sa tingin nyo, yan, pinakamataas na na-reach ng PSEI at 9,000 levels. Tingin nyo po, withdraw nyo na po ba yung pera nyo? Okay? Most likely, yes, pwede na po siyang withdrawin. Okay? Ang laki na po ng ginain ng pera nyo po. Okay? For 20 years. Or pwede po kayo mag-decide na i-hold po yung investment nyo if you believe na mas tataas pa po yung performance ng PSEI. Ito kayang panahon ng COVID-19 pandemic, sa tingin nyo, withdraw nyo yung pera. Okay? Sa tingin ko po, magkakasundo po tayo, hindi. Kasi halos, di ba? Halos 20 years ako nag-invest, halos break-even lang ako. No? Okay, so hindi po siya advisable. So, ano po mangyayari in the future sa PSEI is hindi po natin masasabi. Pero ito po yung sinasabi po ng chart. Okay? Na, if you invest in a 20-year horizon, in a 20-year period, wala pong chance na nalugi po kayo. Kung titignan niyo po yung PSEI chart. Okay? Kaya it's very advisable po talaga if investor po kayo is long-term investing. 10, 15, 20 years and up. Diba? The longer the better. Okay? The more probability na mag-grow po yung pera nyo. Okay. Paano po ba kumita sa stock market? So, meron pong two ways. First is through dividend. Para po siyang profit sharing ng isang company. Second is capital gains. So, para siyang appreciation ng lupa, tumataas yung value. Okay? Para mas better ko po siya ma-explain sa inyo, okay? Best example natin is yung buko. For example, bumili po kayo ng buko, worth 10 pesos kada isa, hindi nyo po siya kinain. Okay? Itinanim nyo po siya, inalagaan. After 10 years, lumago po siya, naging puno ng niyog at namunga na po ng maraming buko. Okay. Pag binenta niyo po siya, yung value po niya is 1,000 pesos. Okay, so from 10 pesos, after 10 years, naging 1,000 pesos, that's capital gains po yung tinatawag. At yung bunga naman po buko, so po yung tinatawag natin na dividend, which is worth 10 pesos each. Okay? Na pwede niyo pong kainin para ma-enjoy niyo po yung labor niyo po, yung pinaghirapan niyo po, or pwede niyo po ulit kanin para po mag-appreciate po ulit. So, for better understanding again, so meron po ulit na example, lagyan na po natin ng computation. For example po, bumili po kayo ng PLDT noong year 1985. Okay? At 6.5 pesos approximately that year, so bumili po kayo ng 10,000 shares, no? Which is equivalent to 65,000 pesos. So yun po yung capital na initially nilabas nyo. Then itong August 2020 po, pumalo po si PLDT ng 1,400 pesos kada share. So say 10,000 shares po, magkano na po yung kinita nyo na po ngayon. So meron po ay tumataginting na 14 million pesos. Diba po? Kapital nyo lang po, 65,000 per 35 years, naging 14 million. Okay po ba yan? Okay na, okay. So, ito po yung tinatawag natin na capital appreciation or capital gains. So, kagandaan din po dito, si PLDT, since tag-boom po siya, is in demand po siya, third telco. Sorry, telecommunication company. So, nabigay po siya ng dividend na 77 pesos per share. Tandaan niyo po na meron po kayong 10,000 shares times 77 pesos per share. Mataginting na 770,000 pesos per year yung pwede niyo pong ma-receive sa kanila. Okay? So, depende po yan kung mas kumikita po yung company. Okay? The more na mas kumikita yung company, the more na mas malaki po yung dividend. So, nababago rin po yan. So, yan po yung tinatawag po natin na passive income. So, ako po tatanungin, sobrang fan po ako ng passive income. Simple lang po yung technique sa stock market in general, although doon po napakarami po na strategy na pwede niyo pong gawin. Pero ang general rule lang po, invest in the stock market is buy at lows and sell at highs. Okay? So yan po yung general rule na okay, so, although ang dami po pong strategy na na-indert para mas maging malaki po yung chance nyo to earn in the stock market.
For comparative analysis ng regular lang na pagsisave versus bank savings versus mutual fund versus stock market, kung nagsisave po kayo ng 5,000 pesos kada buwan, after 30 years, meron na po kayong 1.8 million. Kung nag-decide naman po kayo mag-save sa bank with a rate of 0.125%, meron na po kayong almost 1.8 million din. Kumita ng mga 34,000. Kung nag-invest naman po kayo sa mutual fund, 8% projected return. So, after 30 years, meron na po kayong 7.4 million. At pag nag-invest po kayo sa stock market at 12% projected return, so, meron po kayong tumataginting na 17 million pesos. So, which is better. Kung gusto niyo po mag-grow ang money niyo. So, obviously, is mutual fund and stock market. Pero ito po yan. Sabi nga po natin, high risk is may kakaibat na high return may kakaibat na high risk. Okay? At syempre, kung ayaw nyo ng high risk at low risk, low return ng po siya. Maybe hindi po kayo para sa stock market investing, no? Pwede po kayo sa other investing instrument na medyo low risk. Yan. Pero kung gusto nyo nga po ng high return, medyo high risk po. Pero ito po yan. Kung ignorant po kayo, hindi nyo po inaaral yung bagay na papasukin mo, lalo na po sa usapang investing, is napakataas po ng risk na mag-lose po kayo ng money. Okay? So, kaya po ang highly suggest ko po sa inyo is be financially literate. Invest in your education first. Invest in your knowledge first. Bago po kayo pumasok sa isang investment. Kasi po, tandaan nyo po, yung hard-earned money nyo po yung ilalagay nyo po yan. Siyempre po, ayaw po natin na masayang po yung pinaghirapan po natin pera. At gusto po natin ito kumita. Tama po ba? So, share ko lang po. Yan. Ito po yung first book na nabasa ko po, no, prior to my investing in the stock market. So, ito po yung May Invest in the Stock Market by Brother Bo Sanchez. So, share ko lang po ng konti. Nakita ko po yan, na-curious po ako. No? Sabi po kasi din, in just 5 to 7 years na nag-i-invest yung yaya ni Brother Bo, milyonaryo na po siya sa stock market. So, sabi ko, ilang taon na rin naman ako nag-work, wala pa rin akong milyon. Okay? So, kaya sabi ko sa isip ko, kung kaya niya, kaya ko din. So, dun po nag-start po yung journey ko. And ito po ulit, si Raymond Cruz. Okay? Money Tips for Everyone. I hope marami po tayong natutunan about basics of stock market investing. So, kapart po ng session na to, so pag-uusapan po naman natin yung technical and fundamental analysis ng stock market. Okay? So again, ito po si Raymond Cruz. Mag-iiwan po ulit ako sa inyo ng quote. Sabi, when you invest, you're buying a day that you no longer have to work anymore. By Ayan Araya. So see you in our next video.